Ipinakita dito ang panahong nagsasanay pa sila Orhan at Oliver. Ilang sandali lang ay nagawang matalo ni Oliver si Orhan pero parang hindi ito natutuwa. Sa di kalayuan ay may 4 na lalaki ang parang nagmo-monitor sa kakayahan nila. Base sa kanilang nakikita ay sigurado sila na may kakayahan na ang batang prodigy na maprotektahan ng hero. Naisip ni Orhan na hindi niya na siguro matatalo kailanman si Oliver ngunit alam ni Oliver na hindi siya nagseseryoso. Noon pa man ay mas magaling talaga siya kumpara kay Oliver pero katwiran niya ay dati pa yun at ngayon ay si Oliver na ang mas malakas sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pa din naniniwala sa kanya si Oliver at sisiguraduhin nito na darating ang araw ay magseseryoso din siya. Ito naman ang hindi niya hahayaan na mangyari dahil ayaw niya na mapatay si Oliver. Biglang lumapit sa kanya si Xian na siyang ikinagulat niya kaya nakaramdam siya ng pagkahiya na nakita nito ang kanyang pagkatalo. Hindi naman ito inintindi ni Xian dahil alam nito kung gaano talaga siya kalakas. Pero alam niya na ito lang ang lakas niya ngayon at resulta ito ng kahinaan ng kanyang puso para magtiis. Dahil dito ay si Oliver na tuloy ang pumapasa ng dati niyang pinapasan at alam niyang kasalanan niya ito kaya kailangan niya itong tulungan. Sinigurado naman sa kanya ni Xian na hindi siya hahayaan na mag-isahan lang at magpapalakas ito ng sobra para magkasama silang makikipaglaban dahil parehas naman sila. Kahit pa saan siya magpunta ay susundan pa din siya nito kaya sana ay huwag niyang pasanin lahat ng mag-isa ang kanyang problema. Gagawin nito ang lahat para makahabol sa kanya pero ngayon ay siya muna ang magsisilbing gabay nito. Isang araw ay bumisita ang Guildmaster sa kanyang Grandmaster. Ito ay para ipaalam dito ang tungkol sa pagkakatalo sa Black Dragon ng isang adventurer na sakop ng kanyang jurisdiction. Natuwa dito ang Grandmaster pero naisip nito na nagpapakamatay siguro ang adventurer na ito na mag-isa lang hinamon ng Black Dragon. Kaya nilinaw ng Guildmaster na emergency ang pangyayari dahil nakalabas ang Black Dragon sa floor 92. Naisip ng Grandmaster na si Oliver ang tumalo sa Black Dragon ngunit nagulat siya na hindi pala. Dahil dito ay naisip niya din kaagad si Orhan kaya nagulat ang Guildmaster na kilala din pala niya si Orhan. Para sa kanya ay imposible ito at kung nagtataglay man si Orhan ng kapangyarihan na iniisip niya ay hindi dapat nito pipiliin na talunin ng Black Dragon. Kaya napatanong siya kung may kakaiba bang ikinikilos si Orhan nung mga nakaraang araw. Dahil wala namang napapansin ng Guildmaster ay naisip niya na hindi pa siguro ito bumabalik sa orihinal na estado nito at baka tinalo ang Black Dragon sa ibang paraan. Sinabihan niya ang Guildmaster na kung may mangyari man kay Orhan ay ipaalam ito kagad sa kanya. Habang sa Eastern Great Dungeon naman ay kasalukuyang nanligpit ng mga adventurer ang isang grupo na binubuo ng 4 na miyembro. Hindi sila makapaniwala na nagtulong-tulong pa ang 5 top-level parties para kalabanin sila. Kasama din pala ng mga ito si Xian na siyang namumuno sa kanila. Napagpasyahan ni Xian na umalis muna sa lugar na ito sapagkat wala pa sigurong malalakas na adventurer ang magpapakita dito sa ngayon. Bigla niyang naramdaman na may nagtatago sa di kalayuan kaya pinalabas niya ito. Ito pala ay isang mensahero na ipinadala sa kanila para maghatid ng mensahe mula sa kanilang headquarters. Tungkol umano ito sa adventurer sa Southern Great Dungeon na mag-isang tinalo ang Black Dragon at tinatawag na nila ngayong Dragon Slayer. Inatasan sila na hanapin ito at kung makumpirma nila na isa itong kalaban ay kailangan din nila itong iligpit. Ayon pa sa headquarters ay pumapanig na din ito sa simbahan. Dahil walang masyadong impormasyon ng headquarters kung sino ito ay naisip kaagad ni Xian na hindi ito si Oliver. Para kay Agnes ay mas maganda kung magiging kakampi sana nila ito pero alam ni Gibeah na kailangan pa din nila itong iligpit kung kakampi na ito ng simbahan. Pagkaalis ng mensahero ay pinaghanda ni Xian ang lahat dahil pupunta sila ng Southern Great Dungeon. Ipinaalala naman sa kanya ni Asriel na teritoryo din ng simbahan ng South kagaya sa East kaya kailangan nilang mag-ingat dito. Hindi makapaniwala si Xian na may magpapakita sa South na posibleng kagaya din sa kanya. Ayaw niya sana na pumunta pa dito pero siya lang ang may kakayahan na maisagawa ang misyon. Kung mangyari man ang kanyang hinala ay posibleng bumagsak din kagad ang South kagaya sa nangyari sa West at kailangan niyang pigilan ito kahit na anong mangyari. Dahil may ipinangako siya sa isang kaibigan bago ito masawi. Ang tinutukoy pala niya ay ang pinakamamahal niyang si Orhan at kahit kailan ay hindi pa din nagbabago ang nararamdaman niya dito. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan ang araw nung malaman niya ang balita. Kahit hindi na sila magkakasama muli ay ipagpapatuloy pa din niya ang pakikipaglaban at walang makakapigil sa kanya na iligpit ang mga tao sa simbahan na nagtulak kay Orhan sa kamatayan nito. Kaya kung kakampi na din ng simbahan ng Dragon Slayer ay ililigpit din niya ito. Nagsagawa ang Sky Knight Silver Rabbits ng pagpupulong para pagbotohan na ang rekomendasyon ni Vince kay Orhan na maging lieutenant ng clan. Bago sila mag-umpisa ay tinanong muna si Orhan kung handa ba umano siya na ialay ang kanyang buhay para sa clan. Naintindihan kagad ni Orhan ang ibig sabihin ng tanong na ito pero matapos ang naging karanasan niya ay hindi niya ito kayang gawin.
Sinabi niya na hindi siya handa para ialay ang kanyang buhay para sa clan kaya naisip kaagad ng iba na hindi siya nababagay na maging lieutenant at kahit na maging miyembro man lang ng clan. Pero nang tinanong siya kung bakit pa siya sumali sa clan ay sinabi niya na ito ay para protektahan ng mga tao na importante sa kanya. Kaya bilang miyembro ng Night Sky Silver Rabbits ay gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa naging sagot niya ay nakuha niya ang boto ng konseho at formal nang itinalaga bilang bagong lieutenant ng Night Sky Silver Rabbits. Pagkalabas nila Orhan at Selma ay may tumawag sa kanila at ito pala ay si Estela ng Adventure Management Division. Nais lang pala nito na malaman kung magaling si Orhan sa pagtuturo dahil may bago umanong party ang nais nito na turuan niya muna. Dahil hindi naman ito magkakaroon ng problema sa mga obligasyon niya sa Unit 1 ay pumayag siya sa pakiusap ni Estela. Nabanggit ni Estela na mga talentado umano ang mga miyembro ng bagong party kaya nagkaroon siya kagad ng hinala kung sino ang mga ito. Katapos nilang makausap si Estela ay dumiretso na din sila sa silid kung saan naghihintay ang mga miyembro ng Unit 1. Hindi ito ang una nilang pagkikita-kita dahil nagkakasama na din sila dati sa joint raid. Unang nagpakilala sa kanya ay si Ray na siyang mage ng party. Sumunod ay si Lucretia na siya namang healer at ang huli ay si Wilkes na isang defender. Matapos magpakilala ng mga ito ay nagpakilala din si Orhan. Hindi naman na pinalampas pa ni Wilkes ang pagkakataon na ito na tanungin si Orhan kung paano niya umano tinalo ang Black Dragon. Naisip ni Orhan na ang pinakarason siguro bakit niya natalo ang Black Dragon ay dahil sa dalawang orihinal niyang spell. Ang una ay ang tinatawag na impact na nagpapalakas sa sandata o mahika ng 100 beses. Ang pangalawa naman ay ang spell na pwedeng makas ng maraming beses para mapataas ang epekto ng support magic mula sa karaniwang epekto nito. Nung nilabanan niya ang Black Dragon ay napataas niya ito ng 32 beses dahilan para magulat dito sila Rain. Pero nagagamit niya lang ito sa kanyang sarili at sobrang tindi ng stress nito sa kanyang katawan kaya hindi niya din ito magamit ng matagal. Kaya sobrang nahirapan siya nung nilabanan niya ang Black Dragon dahil hindi niya inaasahan na tatagal ng ilang minuto ang kanilang labanan. Pero ayon naman kay Wilkes na kahit ang impact pa lang na spell ay sobrang lakas na. Sa sobrang lakas niya ay inakala ni Lucretia na kaya niya ang lahat na posisyon kaya nilinaw niya na mga mid-rank magic lang ang kaya niyang gamitin kahit anong subok niya. Kaya nagtaka si Selma dahil nakakalikha na siya ng orihinal niyang mahika at kahit siya ay hindi din alam kung bakit puro mid-rank magic lang ang kanyang nagagamit. Gayunpaman ay umaasa pa din si Ray na balang araw ay makakagamit din siya ng mga higher rank magic dahil sa kanyang pagsusumikap. Tinanong naman siya ni Lucretia kung may espesyal na abilidad din siya. Kaya dito niya na dinalaman na 3 na pala sa kanilang unit ang may espesyal na abilidad. Hindi sinabi nila Selma sa kanya kung sino-sino pa ang iba dahil mas maganda umano kung makikita niya ito pag pumunta na sila sa dungeon. Plano ni Selma ay magtungo sila kinabukasan sa dungeon para tingnan kung paano sila makikipaglaban na kasama si Orhan. Dito lang naalala ni Orhan na wala na pala siyang magagamit na sandata dahil nasira ang kanyang espada nung nilabanan niya ang Black Dragon. Pero pwede naman siyang bumili ng bago kaya nagulat sila Rain na hindi pala made to order ang ginagamit niyang espada. Para sa kanya ay ayos na din naman na ang ganitong espada pero hindi sang-ayon si Rain dito dahil isa siyang star member ng Night Sky Silver Rabbits at ayaw nila na makita siya ng mga tao na gumagamit ng espada na binili lang sa mga tindahan. Dahil dito ay sinamahan siya ng mga ito sa blacksmith na si Ara na hindi din makapaniwala na gumagamit lang ng ordinaryong espada ang Dragon Slayer. Katwiran ni Orhan ay dahil siguro ilang taon din siyang nagsilbing enchanter kaya hindi niya masyadong nakikita ang kahalagahan ng mga sandata. Ikinagagalak naman ni Ara na magawa ng espada ang kilalang Dragon Slayer pero ang problema nga lang niya ngayon ay wala siyang stock ng mga pangunahing materyales. Kaya kailangan niya ang tulong nila Orhan na manguha ng mga ito sa lower floors ng dungeon. Bigla namang naalala ni Orhan na marami siyang materyales na naipon mula sa lower floors kaya inilabas niya lahat ang mga ito na siyang ikinamangha naman nila Selma. Ngunit nakita nila Rain ang kaliskis ng Black Dragon at napansin kaagad ni Orhan ang trauma ng mga ito dahil ang Black Dragon pa din ang dahilan sa pagkasawi ng dati nilang miyembro. Kaagad siyang humingi ng tawad pero ipinakita pa din nila Rain ang suporta ng mga ito sa kanya sakali mang magpagawa siya ng espada mula sa kaliskis ng Black Dragon. Dahil dito ay napagpasyahan ni Ara na gawing pangunahing sangkap ang kaliskis ng Black Dragon sa gagawin niyang espada para kay Orhan.